Hi guys! Heto na naman tayo at nagbabalik sa panibagong episode. So, uuwi ka ng Pinas o nagbabalak kang umuwi ng Pilipinas. Approve na ang leave mo. Nakapag-book ka na din ng plane ticket. Nakabili ka na rin ng mga pasalubong mo sa mga mahal mo sa buhay. Ang tanong, kumpleto na ba lahat ng documents mo? Sa last vlog ko, na-discuss ko yung mga documents and requirements na hinahanap sa airport ng UK at immigration sa Pilipinas. Ngayon, tatalakayan naman natin yung OEC o Overseas Employment Certificate na tiyak na hahanapin sa immigration ng Pilipinas kapag pabalik ka na ng UK. Para ito sa mga OFW na main applicant. Hindi ka kasi makakaalis ng Pilipinas pabalik dito sa UK kung wala ito. Not applicable nga pala ito sa mga Pinoy na may British passport na. If under dependent visa ka naman ng OFW at gusto mong huwag magbayad ng full travel tax, kailangan mo din ng copy ng OEC ng main applicant. Pero kung ayos lang sa'yo na magbayad ng full travel tax, then hindi mo kailangan ito. Again, kung ikaw ang main applicant, kailangan mo ang OEC. Kung under ka naman ng dependent visa, optional lang ito. So first step tayo. Sa lagay namin, yung misis ko ang main applicant. Change employer siya mula sa UAE at first time na uuwi ng Pilipinas. So basically, hindi pa verified ng Polo dito sa London yung contract niya. Ang ginawa namin is, nag-email kami sa Polo. Through email kasi lahat ngayon mula nung nag-pandemic. At hindi ka basta-basta pwedeng pumunta ng Polo at dun magpa-verify ng contract. Nag-email kami sa polo_london@dole.gov.ph. Then sumagot naman sila agad at nag-send ng 2 link kung saan mo ma-access yung 2 form na kailangan mong fill-upan. Ililink ko na lang dyan sa description box yung mga forms na isinend sa amin. Ganto nga pala ang itsura ng 2 forms. May 5 documents na required dyan. Isesend mo lang ulit lahat iyon sa kausap mo sa Polo. Once na verify na nila yung mga ipinasa mong documents, magre-reply ulit sila at isesend sa'yo yung account details nila para mabayaran mo yung contract registration fee na nagkakahalaga ng £9. Once matransfer mo na yung bayad, screenshot mo lang yon at saka mo isend ulit sa kausap mo via email. Once na pumasok na sa kanila yung bayad at na-verify na nila, isesend na nila sa iyo yung resibo mo at yung electronic copy mo ng verified contract na gagamitin mo upang makakuha ka ng OEC. Ipapapick up nila sa iyo yung hard copy ng verified contract mo sa office nila ng weekdays. Wala nang appointment na kailangan. Or if hassle sa'yo na pumunta doon, pwede mo namang ipamail sa bahay ninyo. Nakasulat naman dyan sa instructions na ibibigay sa'yo via email. Andyan na din yung full address nila kung sakaling gusto mong pick upin na lang. At last, may verified contract ka na. Konti na lang at makukuha mo na yung OEC mo. Punta ka naman ngayon sa website na ito, bmw.gov.ph. May lumalabas lang na ganito, hindi ko alam bakit. Basta kinlik ko lang yung advance. At saka ko lang kinlik yan. Then mapupunta ka sa main page nila. Click mo lang yung balik manggagawa processing, then mapupunta ka na naman dun sa your connection is not private. Ganun lang ulit. Saka mo i-click yung let's go! Kung wala ka pang account dito, i-click mo lang yung register. Then I accept the terms of use. Then basa-basahin mo lang kunyari. Then fill upan mo lang lahat ng details.
click mo lang yung register. Then yes. Sasabihin niya sa'yo na may sinend sila sa email address na inilagay mo. Punta ka lang sa email address na iyon at may makikita kang ganito. I-copy mo lang yung temporary password, then balik ka dun sa main page ng DMW. Click mo lang ulit yung let's go. Then ilagay mo ulit yung email mo. Then i-paste mo yung temporary password. Tsaka ka i-redirect sa page na ito kung saan pwede ka nang mag-set ng personalized password. Kung alam mo yung pag-ibig number mo, input mo lang dyan. Sa case namin, nakalimutan na. Pwede naman nang skip muna yan. Then sa main page ng account mo, i-click mo lang yung My Profile. Then fill upan mo lang ulit lahat ng detalye. Pati yung add new identification at add a beneficiary sa ilalim. Once ma-fill upan mo na yan, balik ka lang sa homepage ng DMW. Then mag-attach ka ng passport size photo mo. Check mo yung file size niya. Pag lagpas ng 2 MB yan, for sure hindi tatanggapin. So i-resize mo na lang kung mas malaki sa 2 MB. May mga resizer naman na free sa internet. I-google mo lang free image resizer. Then madami nang lalabas doon. Attach mo lang yung picture mo. Then saka naman yung first page ng passport. Dapat parehas nga pala silang naka-JPEG ang format. Kung naka-PDF yan or kung anumang format, hindi yan tatanggapin. Once na-attach mo na yung passport size photo at yung first page ng passport, balik ka ulit sa homepage ng DMW. Then click mo lang yung balik manggagawa. Then click next. Mapupunta ka rito. Lagay mo lang yung flight date. Let's say June 1, 2023. Then mapupunta ka sa page na ito. Select mo lang yung akmang transaction type para sa'yo. Sa case namin, change of employer kasi nga nag-change ng employer si Mrs. from UAE. Then kumpletuhin mo lang ulit lahat ng detalye dyan. Then click submit. Ida-direct ka sa page na ito. Hanapin mo lang yung tamang processing location. Sa case namin is London. Click next. Then makikita mo yan. Boom! No available appointment slot. So cancel na yung bakasyon mo. De, joke lang. Huwag kang kabahan. Click mo lang yung nearest available. Kung emergency naman at kailangan mong umuwi at lahat ng available date dyan sa nearest available hindi na po pwede sa'yo, tawag ka sa Polo para makapag-open sila ng slot sa'yo. Kailangan mo lang magpakita ng proof na emergency talaga at yung plane ticket mo syempre. Once na-click mo na yung nearest available button, pili ka na ng date na gusto mo then saka mo i-print yan. Hahanapin kasi yan sa entrance ng Polo. Kapag wala kang ganyan, hindi ka papapasukin. So let's say appointment date na ng pagkuha mo ng OEC. Punta ka lang sa address na ito. Sa case namin, sa London Polo kami pumunta. Hindi lang ako sure kung meron pang ibang Polo sa UK. Pagdating mo ng Polo, ipakita mo lang kay Manong Guard yung appointment letter mo. Then paaakyatin ka sa 3rd floor. Sa case namin, pinagsabay na lang namin kunin yung original na verified contract at schedule namin sa OEC para minsanang biyahe na lang. Sabihin mo lang doon na kukunin mo yung verified contract mo. Then tatanungin ka kung nabayaran mo na ba yung OWA membership. Sa case namin, hindi pa namin binayaran so nagbayad si Mrs. ng 23 pounds. Through online transfer ang bayad. Hindi sila tumatanggap ng cash.
Ibibigay naman sa iyo doon yung details na pagtatransferan mo. Ibang bank details yung ibibigay sa iyo kumpara dun sa binayaran mo nung naunang 9 pounds. After mong mabayaran yung OWA membership, sabihin mo na pumunta ka din doon para sa OEC. Tatanungin ka nila kung nakapag-book ka na ba ng ticket. If wala pa, hindi ka nila bibigyan ng OEC. If may ticket ka na, magbabayad ka ulit ng 2 pounds para naman sa processing fee. Then isesend nila yung OEC mo doon sa DMW account mo. Then ikaw na lang ang magpiprint, valid nga pala yung OEC for 60 days. Once nagamit mo na yon at naglapse na yung 60 days, kailangan mo na naman ng panibagong OEC if ever gusto mo na namang umuwi sa ating bansa. Bali, heto yung total na nagastos namin. Ganito naman yung itsura ng OEC na ipapadala sa DMW account mo. So yun, no? Nakatapos na naman tayo ng isang episode. Hopefully, nakatulong ako kahit kaunti sa mga OFW na nagbabalak umuwi ng Pilipinas at wala pang OEC. Hanggang sa muli, paalam!